I see beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. You touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for all the beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Everything is just so wonderful. Every little thing is just so beautiful when I spend it with you. You came along in an unexpected time. It was so divine, knowing you are mine. It feels so right when I look into your eyes. I never knew that love could make me feel this way. I can't wait for the day when I can truly say I feel beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. You touch my heart so deeply, and I can't thank God enough for all the beautiful days with you. I feel beautiful ways of loving you. Everything is just so wonderful. Every little thing is just so beautiful when I spend it with you. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid at inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang kanilang magiging pangalan. Ang tao nga ang nagbigay ng lahat ng pangalan sa lahat ng mga hayop, maging maaamo o may ilap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na makasama ni Adan. Kaya't pinatulog ni Yahweh si Adan, at samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. At ang tadyang niyon ay ginawa niyang babae, at inilapit sa lalaki, at sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag ko sa kanya, sapagkat ang babae ay nagmula sa lalaki. Ang sabi naman sa unang Korinto, kabanatang 13, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit, ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Pinagpala ang mga salita ng Diyos sa pagkabasa pa lamang, tayong lahat ay yumuko at pumikit, at tayo dumulog sa ating Diyos amang makapangyarihan sa panalangin. Aming Ama na napakabuti at dakila, napakaganda ng araw na ito sapagkat kayo ang nag-akda ng pag-aasawa. Ito'y dinisenyo ninyo doon pa lamang sa Hardin ng Eden, ang lalaki
ay binigyan nyo ng makakatuwang na makakasama niya habang buhay. At ngayon, sa sangsinukob sa buong sangkatauhan, narito, isang napakagandang pangitain ang isa naming sineselebrate sa hapong ito, na kung saan may lalaki at may babae ngayon na humaharap sa dambana upang doon ay inyo pong pagpapag-isahin sa matrimonyo. Ang aming dalangin, kayo po ang siyang manguna sa aming lahat. Ilagay niyo po sa aming patuloy ang kagalakan at ang kasiyahan, sapagkat ang lugar na ito ay punong-puno ng pag-ibig. Ang aming dalangin sa araw na ito, patuloy po kayo ang siyang sumama sa aming lahat at ang magbigay sa amin ng lalupang kagalakan, na sa lahat ng aming gagawing ito ay kayo po ang maparangalan at mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nais ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, na tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoon upang tayo po ay sumaksi at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Je at ni Gay. Na dito po ay ating pong sasaksihan ang isang Kristiyano at banal na kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda ng Diyos at itinatag na ang sino mang pumapasok sa tipan ng ito ay dapat na mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, ng may kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat na igalang. Ikaw lalaki, nais kitang tanungin, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang iyong maging asawa, mamuhay na makasama niya ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nangabubuhay? Opo. Ikaw naman, babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang iyong maging asawa, mamuhay na makasama siya, na ito'y itinakda ng banal na matrimonyo? Siya lamang ang iyong iibigin, siya lamang ang iyong aaliwin, siya lamang ang iyong igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nangabubuhay? Purihin ang ating Panginoon. Ang kasalang nasaksihan po natin sa hapong ito ay hindi po kasalan ni James Shep at ni Chris Aquino. Parang tingin ko si Jay ay naging kamukha yata ni Chris, pero mas maganda katiyak kay Chris. Ano ba? Ang ganda-ganda po ng babaeng ikakasal, at siyempre naman napakapogi din po ng ating pong lalaking ikakasal sa hapong ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nais ko lamang pong bigyan ng pansin sa inyo ng pangangaral ang kahalagahan po ng ating pong gagawing kasalan ngayon. Sapagkat alam po natin, ang Diyos po ang nagdisenyo ng kasal. Marami pong mga pagpaplano ang ginagawa ng mga babae at lalaki o ng magkasintahan. At actually po, ito ay pangalawang beses ko na sa lugar na ito. At ako po ay gandang-ganda sa lugar na ito, kaya napakapalad ni Je at ni Gay, sapagkat ito ang napili nilang lugar na kung saan ay parang paraiso. Pero ano man ang ganda ng tinatawag po nating preparasyon, o ano man po ang ganda ng tinatawag po nating mga bagay na nakikita po natin, ito'y palamuti lamang upang ating mapatingkad ang tinatawag po nating kasalan. Subalit, meron lamang po akong gustong ipaunawa sa ating pong ikakasal ngayon kay Je at kay Gay, na ang inyong pinasok, gaya nga ng ating sinabi, ito'y pagpasok sa isang napakabanal at sagradong desisyon sa buhay. Bagamat sila po ay na-counselan ko na, marami na akong nalaman na konti sa kanila pong mga buhay, pero ang pagpapatuloy upang lalong tumatag at gumanda po ang inyong pagsasama, ay yung tinatawag po natin, gaya ng ating sinabi sa salita ng ating Panginoon sa Genesis. Doon ay ating natunghayan na nilikha una ng Diyos ay ang lalaki.
Maaari magtaka tayo na kung saan bakit unang nilikha ng Diyos ang lalaki, kaya kanina ay napakaganda ng tinatawag nating pangitain, napakaganda yung tinatawag natin na kung saan ang lalaki ay naghihintay habang ang babae naman ay paparating. Sapagkat ganun po ang kwento o kasaysayan ng ating pong nabasa na inilagay ng Diyos ang tao o ang lalaki una sa paraiso. Ibig sabihin, ay wala muna po doon ang babae sapagkat hindi ko sinasabi na ang Diyos ay mapagbiro, kundi upang makita ng lalaki na ang babae ay hindi po yan nakukuha kung saan-saang lugar. Ayon po sa ating pong binasa, mismo dapat ang Diyos ang magbibigay sa lalaki, ang Diyos ang magbibigay ng babae para sa lalaki. Kaya doon sa ating pong binasa, nakita ng Diyos na ang lalaki ay nalulungkot, kaya ang ginawa ng Diyos, lumikha siya ng mga hayop sa parang, ng mga ibon sa himpapawid, at inilapit niya sa tao. Kanina nakakita ako na kung saan ay may daladalang mga Shih Tzu. Hindi ko alam kung ito ay regalo, at maaaring sabihin natin, ang mga pets na ito, yung mga alagang ito ay nagbibigay kasiglahan o kasiyahan sa atin. Pero tandaan natin, ang magpapasaya sa lalaki ay hindi po mga hayop. Sapagkat ang aking pong binasa kanina, ang sabi niya dito, ang lahat ng hayop ay nilapit ng Diyos sa tao, pero ang sabi ng lalaki, hindi ito ang angkop na makakasama ko habang buhay. At ang ginawa ng Diyos, pinatulog ang lalaki at sa kanyang pagtulog ay mahimbing na himbing, ay hiniwa ng Diyos sa kanyang tigiliran, kinuha ang isang tadyang, at sa pagkuha ng tadyang na yon, pinaghilom yung sugat, at doon sa tadyang na yon, ay nilikha niya ang isang babae. Kaya ang sabi ko nga kay Je, sa tagal ng panahon, narito na ang hinahanap mo na tadyang, sapagkat tayo mga lalaki kapain po natin, kulang po talaga tayo, hindi po pantay ang ating tadyang. May kulang po talagang isa yan. Sapagkat ganun po ang pagkakalikha ng Diyos sa lalaki. Kaya, Je, damahin mo ang iyong tadyang ngayon. Siya talaga ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Marami kayong mga ups and downs sa inyong buhay. Nung nagliligawan, may mga pagkakataong parang kayo'y naghiwalay na rin, nag-break, di ba? May mga break-ups na rin. Pero still, bakit ganon? Sapagkat kayo talaga ang itinakda ng Diyos. Palakpakan nga natin ang dalawa po. Ito gusto natin ipaunawa, mga minamahal, sapagkat ganun po ang Diyos magdisenyo. Kaya dahil siya'y galing sa iyong tadyang, siya'y niyayakap, minamahal, pinapahalagahan. Ang babae kinuha sa tagiliran, hindi siya kinuha sa kamay para sampalin. Hindi siya kinuha sa iyong paa para tadyakan. Hindi siya kinuha sa iyong bibig para mura-murahin. Kaya kayong mga lalaki, ang mga babae galing sa ating tadyang, tinatangkilik, minamahal, at pinapahalagahan. Magiging masaya ang pagsasama ng mag-asawa, at dito ako magwawakas, kung susundan lang natin ang mga itinuturo ng Diyos sa ating mga buhay, wala namang problema eh. Ang kailangan lang, sumunod. Ang sabi kasi ng salita ng ating Panginoon, at dito ako magwawakas sa mga talatang ito, sa kabanatang 5 ng Epeso, ang sabi ito ang tagubilin sa inyo. Babae, pasakop ka sa iyong asawa. Sapagkat kapag ikaw ay nagpasakop sa iyong asawa, pagpapasakop mo na rin yon sa ating Diyos. Naunawaan mo ba ako? Ang sabi rito, babae, wala kang gagawin kundi para sa kanya lang. At ikaw naman lalaki, iibigin mo ang iyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang buhay na yan na inyong bubuin ngayon ay magiging matatag, malago. Respeto, pag-ibig, napakahalagang sangkap sa pagbubuo ng isang pamilya. Kaya ngayon, Je and Gay, kayo humaharap sa dambana na kung saan ang Diyos ang saksi, wala na ang buhay binata at buhay dalaga. Yung nobyo, nobya,
Ito'y narinig ko sa isang pastor namin okay batang maliit pa lang. Ang sabi gay, novia ka niya. Je, di ba? Ibig sabihin, mula ngayon, Je, ang ibig sabihin ng novia ay yung novaya. Ibig sabihin, wala ka ng ibang landas na tatahakin. Ngayon, kung ikaw may siyang pupunta, maiisip mo, Ge, ang uuwian mo, ang iyong asawa. Wala kang ibang barkadang pupuntahan. Kung ikaw ay merong kaibigang kinatagpo, teka muna, naghihintay ang aking asawa. Uuwi ako. Ibig sabihin, novaya. Wala nang ibang landas na dadaanan, kundi lagi kay gay na lang. At ikaw naman, gay, novyo. Yung pala'y maaring kunin sa salitang no view. Wala nang ibang view kundi si Je na lang ngayon. Hindi po pwede, pogi pala ni Piolo. Ang pogi pala ni John Lloyd. Hindi pwede ngayon. Walang pinakapogi siya ngayon kundi si Je. Tama ba ako, gay? No view. Sapagkat kapag gano'n na naging inyong ang inyong ginawa sa inyong pagsasama, pagbibigay sa inyo ng Diyos ng maraming mga anak, isang masaya at napakasayang tahanan. Tayo'y manalangin.